Maagang gumising si Joanne upang maghanda ng almusal bago pumasok sa trabaho. Tahimik pa ang maliit nilang bahay sa bayan ng Silang Cavite, maliban sa mahinang tunog ng kawali at amoy ng sinangag na kumakalat sa kusina. Kahit simpleng buhay lamang ang meron sila ni Diego, masaya siya dahil kasama niya ang lalaking minahal niya mula pa kolehiyo. "Ang aga mo naman gumising, mahal," nakangiting sabi ni Diego habang yumayakap mula sa likuran niya. Napangiti si Joanne. "Baka kasi mahuli ka na naman sa opisina kapag hindi kita ginising." "Huwag kang masyadong maalaga. Baka masanay ako niyan, sige ka." "Tapos?" Natatawang sagot niya. "Asawa mo naman ako ah." Hinawakan ni Diego ang kamay niya at hinalikan niyon. Sa simpleng paraan na yon, pakaramdam ni Joanne ay sapat na ang lahat. Hindi man sila mayaman, puno naman ng pagmamahala ng tahanan nila. 2 taon pa lamang silang kasal, ngunit parami na silang pinagsamahan. Pareho silang nagtatrabaho upang makaipon para sa pangarap nilang magkaroon ng sariling negosyo balang araw. Si Diego ay isang supervisor sa hardware company, habang si Joanne naman ay nagtatrabaho bilang accounting staff sa isang maliit na opisina sa Dasmariñas. Laging sinasabi ni Diego na si Joanne ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. "Kung hindi dahil sa'yo, baka tambay pa rin ako hanggang sa ngayon." Biro nito minsan. Ngunit bukod sa trabaho at pangarap, may isa pang mahalagang bahagi ng buhay ni Diego. Ang kanyang ina na si Carmencita. Mula nang namatay ang ama ni Diego noong bata pa siya, si Carmencita na ang nagsumikap magpalaki sa kanya. Kaya naman malaki ang utang na loob ni Diego rito. Kilala si Carmencita bilang istrikta, ngunit mapagmahal na ina. Sanay siya ang nasusunod sa lahat ng bagay patungkol sa anak. Noong una, mabait naman ito kay Joanne. Madalas pa siyang ipagluto nito kapag bumibisita sila sa bahay. Ngunit habang tumatagal, may mga pagkakataong napapansin ni Joanne ang kakaibang tingin nito sa kanya. Isang linggo ng hapon, magkasamang kumakain ng 3 sa bahay ni Carmencita. "Diego, hindi ka na madalas tumalaw dito ha?" sabi ng matanda habang nagsasandok ng ulam. "Busy lang po sa trabaho, ma," sagot ni Diego. "Busy ba talaga? O baka naman masyado ka ng hawak ng asawa mo?" Biglang natahimik si Joanne. Napatingin si Diego sa ina at pilit na tumawa. "Manaman eh." "Ano? Totoo naman di ba? Dati bawat problema mo, sa akin mo sinasabi. Ngayon pati simpleng desisyon, asawa mo muna ang tinatanong mo." "Natural lang naman po siguro yun, ma," mahinang sabi ni Joanne. "Mag-asawa na po kami." Ngumiti si Carmencita, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. "Wala naman akong sinasabing masama. Napapansin ko lang." Hindi na nagsalita pa si Joanne matapos noon. Kahit may kung anong kirot siyang nararamdaman, pinili niyang intindihin ang kanyang biyanan. Iniisip niyang baka naninibago lamang ito dahil hindi na sila palaging magkasama ng kanyang anak. Pag-uwi nila ng gabing iyon, tahimik si Joanne habang nag-aayos ng mga gamit. "May problema ba?" tanong ni Diego. "Wala," sagot niya, ngunit halatang may iniisip. Lumapit si Diego at hinawakan ang kanyang mukha. "Ganyan talaga si mama minsan. Huwag mo nalang dibdibin yun." "Hindi naman ako galit." Mahinang tugon ni Joanne. "Ayoko lang naisipin niyang inaagaw kita sa kanya." Napabuntong hininga si Diego bago siya niyakap. Hindi mangyayari yun, no? Mahal ko kayong dalawa." Ngumiti si Joanne at sumandal sa dibdib ng asawa. Sa mga sandaling iyon, naniwala siyang sapat ang pagmamahala nila upang malampasan ang anumang problema. Hindi niya alam na yun pa lamang ang simula ng unti-unting pagkasira ng kanilang masayang pagsasama. Lumipas ang ilang buwan at mas naging abala sina Diego at Joanne sa trabaho. Madalas overtime si Diego
dahil nais niyang makapag-ipon kaagad para sa balak nilang maliit na negosyo. Si Joanne naman ay sideline pang gumagawa ng online bookkeeping tuwing gabi upang makatulong sa gastusin. Kahit pagod, masaya pa rin silang dalawa. Ngunit habang tumatagal, mas lalong hindi nagugustuhan ni Carmencita ang closeness ng mag-asawa. Pakiramdam niya ay unti-unti nang lumalayo ang anak sa kanya. Isang Sabado ng umaga, dumalaw si Diego mag-isa sa bahay ng ina dahil may importanteng meeting si Joanne sa opisina. Aba, himala at nakadalaw ka nang wala ang asawa mo. Sabi kaagad ni Carmencita habang naghahain ng kape. Busy lang po si Joanne, ma. Umupo si Diego sa harap ng ina at napansing tila may gustong sabihin ito. Anak, Panimula ni Carmencita. may tatanong sana ako pero huwag kang magagalit ha. Napakunot ang noo ni Diego. Ano po yun, ma? Sigurado ka bang okay kayong mag-asawa? Oo naman po. Tahimik na uminom ng kape si Carmencita bago nagsalitang muli. Napansin ko kasi, parang masyadong magastos si Joanne ngayon. Nag-iipon nga po kami, ma eh. Talaga ba? Bahagyang tumaas ang kilay nito. Eh bakit sabi ng kapitbahay ko madalas daw may dumarating na parcel sa bahay ninyo. Mga mamahaling gamit ata. Napailing si Diego. Hindi naman po siguro masama bumili minsan. Wala naman akong sinasabing masama yun, anak. Umupo ito ng maayos at bumuntong hininga. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka hindi mo napapansin na unti-unti kang nauubos. Tahimik si Diego. Hindi man niya gustong pagdudahan ng asawa, may bahagi sa isip niyang napaisip sa sinabi ng kanyang ina. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang nagbibilang si Joanne ng mga bayarin sa sala. May problema ba? Tanong niya. Napangiti si Joanne kahit halatang pagod. Iniisip ko lang kung papaano nating pagkakasyahin ng budget natin ngayong buwan. Naupo si Diego sa tabi niya. May in-order ka raw ng mga gamit? Napatingin si Joanne sa asawa. Ha? Mga parcel. Sapatos lang yun na binili ko online. 3 buwan ko nang gustong bilhin yon. Natatawa pa niyang dagdag. Sale kasi. Hindi sumagot si Diego. Napansin niyo ni Joanne. Bakit? Wala. Ngunit mula noon, nagsimulang magkaroon ng maliit na distansya sa pagitan nila. Unti-unting nagtatanim ng duda si Carmencita sa isip ng anak. Kapag bumibisita si Diego rito, lagi nitong ipinapasok si Joanne sa usapan. Napapansin mo bang madalas nang umuwi ng late ang asawa mo? Nag-overtime po siguro, ma. Masyado kang mabait, anak. Hindi lahat ng mabait totoo. Magaling lang magpanggap ang iba. Paulit-ulit na naririnig iyon ni Diego hanggang hindi niya namalayang nagsisimula na siyang mag-obserba sa bawat kilos ng asawa. Isang gabi, halos 9:00 na nang makauwi si Joanne. Pagkapasok pa lamang nito, agad na nagsalita si Diego. Bakit ngayon ka lang? Nagulat si Joanne sa tono nito. May pinatapos kasi sa office. Talaga ba? Ano bang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Diego. Wala. Diego, Seryosong sabi ni Joanne. kung may problema ka, sabihin mo. Hindi kaagad sumagot ang lalaki. Napapansin ko lang, sabi nito maya-maya. Parang wala ka ng oras sa bahay. Nasaktan si Joanne sa kanyang narinig. Ginagawa ko yun para sa atin. Natahimik si Diego. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, natulog silang pareho nang hindi nag-uusap. Samantala, sa bahay ni Carmencita, tahimik itong nakaupo habang umiinom ng kape. May kakaibang saya sa kanyang mga mata. Unti-unti nang gumagana ang mga binhi ng duda na itinanim niya sa isip ng anak. At hindi pa yon ang pinakamasakit na gagawin niya. Mula nang magsimulang magkaroon ng pagdududa si Diego, naging madalas na ang kanilang pagtatalo ni Joanne. Mga simpleng bagay na dati na pag-uusapan nila ng maayos ay nauuwi ngayon sa mas malamig na katahimikan. Napapansin niyo ni Joanne
ngunit pilit niyang inuunawa ang kanyang mister. Siguro pagod lang siya. Madalas niyang sabihin sa sarili. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang nagbabago si Diego. Isang gabi, habang naghahapunan sila, napansin ni Joanne na halos hindi siya tinitingnan ng asawa. Kamusta pala yung proposal mo sa office? Tanong niya upang maputol ang katahimikan. Okay lang, maikling sagot ni Diego. Akala ko pa excited ka doon. Excited naman. Tahimik na naman. Napabuntong hininga si Joanne. Diego, ilang linggo ka ng ganyan. May problema ba tayo? Tumigil sa pagkain ng lalaki bago sumandal sa upuan. Joanne, totoo bang may tinatago kang pera? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Joanne. Saan ang galing yan? Basta't sagutin mo na lang. Wala akong itinatago. Talaga? Malamig na tanong ni Diego. Bakit kulang yung pera natin sa ipon? Agad na tumayo si Joanne at kinuha ang notebook kung saan niya isinusulat ang lahat ng gastusin nila. Heto ang lahat ng binabayaran ko. Kuryente, tubig, utang natin sa motor, pati sa grocery. Hindi ko sinasabing nagnanakaw ka. Pero yun yung pinaparamdam mo. Napataas ang boses ni Joanne. Bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Tahimik si Diego ngunit halatang matigas ang loob. Sa totoo lang, ilang araw na siyang kinakausap ni Carmencita patungkol sa pera. Paulit-ulit nitong sinasabing baka niloloko lang siya ng kanyang asawa. Anak, hindi mo ba napapansing parang kontrolado ka na niya? Sabi nito minsang dumalaw siya roon. Mama, huwag naman po sanang ganun. Naghahalala lang ako sa iyo, anak. Lalaki ka. Dapat ikaw ang may hawak ng pera. At dahil lumaki si Diego na sanay na makinig sa ina, unti-unti niyang pinapasok sa isip ang lahat ng sinasabi nito. Lumipas pa ang mga araw at lalong lumamig ang kanilang tahanan. Madalas nang umuwi si Diego ng gabi. Kapag tinatanong ni Joanne kung saan siya galing, iisa lamang ang sagot nito. Nagpunta ako kina mama. Unti-unting naramdaman ni Joanne na tila may pader nang namamagitan sa kanila. Isang hapon, nagpasya siyang puntahan si Carmencita upang maayos ang lahat. Pagdating niya sa bahay nito, nadatnan niya itong nagdidilig ng halaman. Magandang hapon po, Mama. Magalang niyang bati. Bahagyang nagulat si Carmencita ngunit agad ring umiti. O tsaka, napadalaw ka. Pwede po ba tayong mag-usap? Pumasok sila sa sala. Magkahawak ng maigpit ang kamay ni Joanne habang pilit na kinakalma ang sarili. Mama? Mahinahon niyang sabi. Kung may nagawa po akong mali, sabihin niyo po sa akin. Ayoko pong may samaan tayo ng loob. Tahimik na uminom ng kape si Carmencita bago siya tinignan. Wala naman akong problema sa iyo, iha. Pero pakiramdam ko po kasi, parang ayaw niyo po sa akin. Napangiti ito ng bahagya. Hindi kita kailangang magustuhan para maging asawa ka ng anak ko. Parang sinaksak sa dibdib si Joanne sa narinig. Mama, ang totoo nang tumating ka sa buhay ni Diego. Dati sa akin lahat yun lumalapit. Ngayon parang wala na akong halaga sa kanya. Hindi ko po gustong mangyari yon. Pero nangyari na. Napatulo ang luha ni Joanne. Mahal ko po ang anak ninyo. Mahal? Malamig na tawa ni Carmencita. Kung mahal mo siya bakit parang unti-unti siyang lumalayo sa pamilya niya? Hindi na nakapagsalita pa si Joanne. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dadatnan niyang nasa sala si Diego. Kanina ka pa ba nakauwi? Tanong niya habang pinupunasan ng luha. Napatingin si Diego sa kanya. Ano na naman ang problema mo? Mas naniniwala ka sa iba kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo kayang ipagtanggol kahit minsan? Napabuntong hininga si Diego. Joanne, pagod ako. At ako hindi. Tahimik silang nagtitigan. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na may unti-unti nang nababasag sa relasyon nilang minsang punong-puno ng pagmamahalan. At habang pilit na inaayos ni Joanne ang kanilang pagsasama, may isang taong lihim na natutuwa sa bawat pitak na nabubuo sa kanilang pamilya.
Lumipas ang mga linggo na puno ng malamig na katahimikan sa bahay ni Diego at Joanne. Halos pareho na silang hindi sabay kumain. Kapag may gustong sabihin si Joanne, maikli lamang sumagot si Diego. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang lumalapit sa kanyang ina. Samantala, lalo namang tumitindi ang galit ni Carmencita kay Joanne. Para sa kanya, si Joanne ang dahilan kung bakit nagbago ang anak niya. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala ng lugar sa buhay ni Diego. Kaya isang plano ang nabuo sa isip niya. Isang kasinungalingang tuluyang sisira sa pagsasama ng mag-asawa. Isang hapon, sinadya ni Carmencita ang opisina ni Joanne. Ngunit hindi siya nagpakita rito. Sa halip, nakita niyang may kasamang lalaking katrabaho si Joanne, papalabas ng building. Nagtatawanan lamang ang dalawa habang may hawak ng mga documents. Ngunit sa isip ni Carmencita, sapat na iyon. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan si Diego. Anak, Seryoso niyang bungad. may dapat kang malaman. Napakunot ang noo ni Diego. Bakit po? Nagkunwaring nag-aalinlangan si Carmencita bago inilabas ang cellphone. Hindi ko sana sasabihin ito pero asawa mo pa rin siya at anak kita. Ipinakita niya ang litrato ni Joanne kasama ang katrabaho nitong lalaki. Biglang nanlamig ang mukha ni Diego. Sino siya? Hindi ko kilala. Sagot ni Carmencita. Pero ilang beses ko na silang nakitang magkasama. Masaya sila. Baka katrabaho lang. Diego, Putol nito. huwag kang maging bulag. Babae ako. Alam ko kapag may kakaiba. Hindi kaagad nakapagsalita si Diego. Pinaghalong galit at sakit ang nararamdaman niya. Lalo pa yung nadagdagan ng gabing iyon, na muli na namang gabing umuwi si Joanne dahil sa overtime. Pagkapasok nito sa bahay, nadatnan niyang madilim ang sala at tahimik na nakaupo si Diego. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Joanne habang inilalapag ang bag. Saan ka galing? Napahinto siya sa malamig nitong tono. Sa office. May tinapos lang kami. Talaga ba? Napatingin si Joanne sa asawa. Ano bang problema? Biglang inilapag ni Diego ang cellphone sa mesa. Sino yung lalaking to? Nanlaki ang mga mata ni Joanne nang makita ang litrato nila ng katrabaho niyang si Mark. Kaopisina ko siya. Kaopisina? Tumayo si Diego. Bukang hindi lang trabaho ang ginagawa ninyo. Anong ibig mong sabihin? Tumigil ka na, Joanne. Nagulat si Joanne sa sigaw nito. Diego, wala kang karapatang pagbintangan ako. May ebidensya ako. Larawan lang yan. Hindi ako tanga, Joanne. Napaluha si Joanne sa sakit ng mga salitang naririnig. Mas naniniwala ka sa ibang tao kaysa sa akin? Kung wala kang tinatago, bakit gabi ka nang umuwi? Para sa atin yon. Sabi ni Joanne habang umiiyak. Lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin. Ngunit sarado na ang isip ni Diego. Sa sobrang galit, nabitawan niya ang pinakamasakit na salitang hindi akalaing masasabi niya sa asawa. Lumayas ka na lang kung hindi mo kayang maging tapat. Parang tumigil ang mundo ni Joanne. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Palalayasin mo ako? Nanginginig niyang tanong. Tahimik si Diego ngunit baka sa mukha nito ang matinding galit. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Joanne. Kung ganyan ka baba ang tingin mo sa akin, Mahinang sabi niya. wala na talagang natira sa relasyon natin. Tahimik niyang kinuha ang ilang gamit at pati na rin damit habang umiiyak. Ni minsan, hindi siya pinigilan ni Diego. Bago tuluyang lumapas ng bahay, huminto si Joanne sa may pinto at tumingin sa lalaking minsang nangakong poprotektahan siya habang buhay. Darating ang araw na malalaman mo rin ang totoo. Umiiyak niyang sabi. Pero baka huli na ang lahat. At sa pagsasara ng pinto, tuluyang ring gumuho ang pamilyang minsang puno ng pagmamahalan. 3 buwan matapos umalis si Joanne, naging tahimik ang buhay ni Diego. Ngunit hindi yun tahimik na payapa, kung hindi tahimik na mabigat at puno ng panghinayang. Noong una,
Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tama lamang ang ginawa niya. Pinaniwalaan niyang niloko siya ng asawa at karapat-dapat lamang itong umalis sa buhay niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga bagay siyang unti-unting napapansin. Hindi na masaya ang bahay nila. Wala nang mainit na almusal tuwing umaga. Wala nang nagtatanong kung kumain na ba siya. Wala nang taong naghihintay sa kanya gabi-gabi. At higit sa lahat, wala na yung katahimikang may kasamang pagmamahal. Madalas na lamang siyang tulala sa sala, habang nakatingin sa mga larawan nila ni Joanne. Isang gabi, tumalaw muli si Carmencita sa bahay niya, dala ang paborito niyang ulam. "Oh anak, kumain ka muna." Masiglang sabi nito. Ngunit hindi gumaan ang pakiramdam ni Diego. "Mama," mahinang tanong niya. "Sigurado ba kayong may relasyon si Joanne? Doon sa lalaking yon?" Bahagyang natigilan si Carmencita. "Bakit mo naman natanong, anak?" "Hindi ko alam." Napabuntong hininga siya. Parang hindi kasi yun kayang gawin ni Joanne eh. Agad na nagbago ang mukha ng matanda. "Ano? Ngayon kinakampihan mo na siya?" "Hindi po yun ang ibig kong sabihin." "Diego, nakita mo mismo ang ebidensya." "Larawan lang po yun." Tumayo si Carmencita at napailing. "Talagang nabubulag ka kapag mahal mo ang isang tao." Tahimik si Diego habang pinapanood ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, may kakaiba siyang napansin. Tila pilit nitong itinutulak na magalit siya kay Joanne, kahit wala naman na ito sa buhay nila. Kinabukasan, may mahalagang nangyari sa opisina ni Diego. Nagkataong may delivery silang ginawa sa building kung saan nagtatrabaho si Joanne. Habang naghihintay sa lobby, hindi niya inaasahang makakasalubong niya si Mark, ang lalaking pinagselosan niya. Agad na nagdilim ang mukha ni Diego, ngunit nagulat siya nang ito pa mismo ang lumapit. "Ikaw si Diego, hindi ba?" tanong nito. Malamig ang tingin ni Diego. "Oo." Tahimik sandali si Mark bago nagsalita. "Pwede ba kitang makausap?" Nagkaalinlangan man, pero sumunod si Diego sa coffee shop sa tabi ng building. Doon, ibinaba ni Mark ang isang envelope sa mesa. "Ayaw ko sanang makialam sa buhay niyo," sabi nito. Pero sobrang naapektuhan si Joanne sa nangyari. Napakunot ang noo ni Diego. "Anong ibig mong sabihin?" "Magka-team kami sa audit project noon. Yung litrato na nakita mo, napailing ito. Lunch break lang namin yon." Parang unti-unting nanlamig ang buong katawan ni Diego. "Wala kaming relasyon ni Joanne." Hindi makapagsalita si Diego. "Alam mo bang halos araw-araw umiiyak yung daddy sa office?" Dagdag ni Mark. "Kahit sinasaktan na siya ng mga paratang mo, ikaw pa rin ang pinagtatanggol niya." Parang sinaksak sa dibdib si Diego sa kanyang narinig. Hindi siya ganoong babae, tol. Nanginginig ang kamay ni Diego habang hawak ang tasa ng kape. Biglang nagsimulang magdikit-dikit sa isip niya ang lahat. Ang paulit-ulit na paninira ng kanyang ina. Ang mga kwentong walang matibay na basehan. Ang mabilis niyang paniniwala. At ang walang sawang pagtatanggol ni Joanne sa sarili nito. Bigla siyang napatayo. "Nasaan siya ngayon?" Nanginginig niyang tanong. Napabuntong hininga si Mark. Lumipat siya ng apartment sa Tagaytay. Sinubukan niyang magsimula ulit. Hindi na halos makahinga si Diego sa bigat ng konsensya. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang katotohanan. Hindi siya ipinagkanulo ni Joanne o pinalitan man lamang. Siya ang nagkanulo sa babaeng buong pusong nagmahal sa kanya. At ang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos, ang mismong sumira sa pamilya nilang dalawa. Magdamag na hindi nakatulog si Diego matapos malaman ang katotohanan. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga huling salitang sinabi ni Joanne bago ito umalis. "Darating ang araw na malalaman mo rin ang totoo. Pero baka huli na ang lahat." Ngayon niya lamang lubos na naintindihan ang sakit na dala ng mga salitang iyon. Habang nakaupo siya sa madilim na sala, ramdam niya ang bigat ng konsensya sa bawat sulok ng bahay. Lahat ng alaala nila ni Joanne ay tila nanunumbat sa kanya. Ang mga tawa nila habang sabay na nagluluto, ang mga gabing sabay silang nangangarap para sa kinabukasan, at ang panahong walang sawa siyang inunawa nito kahit mali na siya.
Ngunit huli na niyang napagtanto ang lahat. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa bahay ng kanyang ina. Pagkapasok pa lamang niya, seryoso na kaagad ang mukha niya. Ma, kailangan nating mag-usap. Nagulat si Carmencita sa tono ng anak. Bakit parang galit ka? Totoo bang may relasyon si Joanne doon sa lalaki? Bahagyang natigilan ng matanda ngunit agad ring umiwas ng tingin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ano ba talaga ang totoo, ma? Napataas ang boses ni Diego. Ngayon lang niya nagawang sumikaw sa kanyang ina. Ma, bakit niyo ginawa yun? Tahimik si Carmencita. Sinirahan niyo ang pamilyang bubuuin ko sana. Biglang tumigas ang mukha nito. Ako pa ngayon ang masama. Ako na nag-aalala lang sa'yo. Hindi pag-aalala yun, nanginginig na sabi ni Diego. Manipulasyon yun. Tumulo ang luha ni Carmencita, ngunit halatang galit pa rin ito. Takot lang akong mawala ka sa akin, anak. Parang biglang bumagsak ang lahat kay Diego. Mama, asawa ko si Joanne. Hindi niya ako inahagaw sa'yo. Pero simula nang dumating siya, hindi ka nakatulad ng dati. Doon tuluyang naunawaan ni Diego ang ugat ng lahat. Hindi galit si Carmencita kay Joanne dahil masama itong tao. Galit ito dahil hindi nito matanggap na may iba ng mahalagang babae sa buhay ng anak niya. Napapikit si Diego habang pinipigilan ang luha. Sinirahan niyo ang taong totoong nagmamahal sa akin. At matapos ang gabing iyon, agad niyang pinuntahan si Joanne sa Tagaytay. Malamig ang hangin nang makarating siya sa maliit na apartment na ibinigay ni Mark ang address. Nanginginig ang kamay niyang kumatok sa pinto. Makalipas ang ilang segundo, bumukas iyon at doon niya muling nakita si Joanne. Mas payat na ito ngayon. Halatang napagod sa lahat ng pinagdaanan. Ngunit nanatili pa rin ang mahinahon nitong mukha. Nanlabo kaagad ang paningin ni Diego. Joanne, nanahimik lamang ang babae. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayo mag-usap? Ilang sandali itong nag-isip bago siya pinapasok. Simple lamang ang apartment. May maliit na mesa, ilang gamit at mga dokumentong nakakalat sa gilid. Halatang abala si Joanne sa muling pagbuo ng sarili niyang buhay. Hindi kaagad nakapagsalita si Diego. Hanggang sa tuluyan siyang mapaluha. Patawarin mo ko. Tahimik lamang si Joanne habang nakatingin sa kanya. Alam ko na ang totoo. Umiiyak niyang sabi. Nagkamali ako. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita ipinagtanggol. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Joanne. Ngunit nanatili itong kalmado. Alam mo ba kung gaano kasakit yung pinalayas mo ako? Mahinang tanong nito. Yumuko si Diego. Bawat salitang sinabi mo, dala-dala ko hanggang sa ngayon. Joanne, patawarin mo ko. Minahal kita ng totoo, Diego. Tuluyan ng tumulo ang luha nito. Pero pinili mong paniwalaan ang mga kasinungalingan patungkol sa akin. Hindi makatingin si Diego sa kanyang asawa dahil alam niyang tama ito. At kahit gaano siya magsisi ngayon, hindi na mabubura pa ng paghingi ng tawad niya ang sugat na siya mismo ang gumawa. Tahimik ang loob ng apartment nang matapos umiyak si Diego sa harapan ni Joanne. Tanging mahinang tunog lamang ng hangin mula sa labas ang maririnig. Matagal na walang nagsalita. Habang nakayuko si Diego, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng lahat ng pagkakamaling ginawa niya. Ngayon niya lamang nakita ng malinaw kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya kay Joanne. At higit sa lahat, sa sarili niya. Joanne, mahinang tawag niya habang pinupunasan ng luha. Pwede pa ba tayo magsimula ulit? Napapikit si Joanne bago dahan-dahang umiling. Parang piniga ang puso ni Diego sa sagot ng dati niyang asawa. Mahal pa rin kita, umiyak niyang sabi. Handa akong ayusin ang lahat. Tahimik na napatingin si Joanne sa kanya. Hindi sapat ang pagmamahal kung wala ng tiwala. Parang tuluyang nadurog ang puso ni Diego. Alam kong mahirap magpatawad. Oo, hindi lang dahil sa pinalayas mo ko. Putol ni Joanne. Mas masakit dahil pinaniwalaan mong kaya kitang lokohin. Tumulo muli ang luha ni Diego. Naalala niya kung paano niyang hinayaan si Joanne
na umalis ng mag-isa. Kung papaano niya itong hinusgahan nang hindi man lamang pinapakinggan. At noong kailangan kita, Nanginginig na dagdag ni Joanne. iniwan mo ko. Hindi makapagsalita si Diego. Dahil alam niyang walang dahilan ang kayang magpabago sa nangyari. Tahimik na lumapit si Joanne sa bintana at tumingin sa malamig na paligid ng Tagaytay. Alam mo, Mahinaon nitong sabi. ilang buwan kong sinisisi ang sarili ko. Iniisip ko na baka may mali sa akin. Kaya madali kang naniwala sa iba. Napayuko si Diego habang patuloy na umiiyak. Pero natutunan kong hindi ko salanang mahalin ka ng totoo. Naramdaman ni Diego ang matinding hiya sa sarili, habang si Joanne naman ay pilit na bumabangon mula sa sakit. Siya ay naiwan sa bigat ng pagsisisi. May natutunan din ako. Pagpapatuloy ni Joanne. Kapag ang relasyon ay walang tiwala, kahit kaano katagal ang pinagsamahan, madaling sirain ng duda. Dahan-dahang tumango si Diego. Alam niyang tama ito. Maya-maya, kumuha si Joanne ng maliit na kahon mula sa drawer at inilapag iyon sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Diego nang makilala ang laman na iyon, ang singsing nila sa kasal. Matagal ko na itong gustong isoli. Nanginginig ang kamay ni Diego habang tinitignan ng singsing. Yun ang simbolo ng mga pangakong hindi niya natupad. I'm sorry, Jo. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Joanne ngunit puno iyon ng lungkot. Pinapatawad na kita, Diego. Bahagyang umangat ang tingin ng lalaki. Pero hindi ibig sabihin nun na kaya ko pang bumalik. Tuluyang bumagsak ang luha ni Diego. Sa sandaling iyon, doon niya lubos na naunawaan na may mga pagkakamaling hindi na kayang ayusin ng simpleng paghingi ng tawad. May mga pusong napapagod ding magmahal. Paglabas ni Diego ng apartment, pakiramdam niya ay mas malamig ang hangin kesa dati. Ngunit alam niyang karapat-dapat niyang maramdaman ang sakit na yon. Samantala, naiwan namang mag-isa si Carmencita sa kanilang bahay. Unti-unti na ring lumalayo sa kanya si Diego. Hindi dahil galit ito, kung hindi dahil kailangan nitong matutong tumayo at magdesisyon para sa sarili. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Carmencita ang katahimikang matagal na niyang ipinaglaban. At doon niya napagtantong sa kagustuhan niyang mapasa kanya ng buo ang kanyang anak. Siya rin pala ang dahilan kung bakit nawala ito sa kanya. Lumipas ang panahon. Unti-unting natutong umiting muli si Joanne habang ipinagpapatuloy ang buhay. Mas naging matatag siya, mas pinili ang sarili, at mas natutunang pahalagahan ang kapayapaan ng puso. Habang si Diego naman ay nanatiling may dalang aral habang buhay, na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang basta nararamdaman. Ito ay pinoprotektahan, pinaniniwalaan at ipinaglalaban. Dahil kapag hinayaan mong sirain ito ng duda at impluwensya ng iba, maaaring dumating ang araw na huli mo nang ma-realize ang halaga ng taong minsang buong pusong nagmahal sa'yo. 2 taon ang lumipas. Marami nang nagbago sa buhay ng bawat isa. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na opisina sa Tagaytay, abalang inaayos ni Joanne ang mga papeles sa kanyang mesa. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, unti-unti niyang naabot ang mga pangarap na minsan ay binuo nilang mag-asawa. Nakagawa siya ng sarili niyang accounting service business. Hindi naging madali ang lahat. Dumaan siya sa matinding lungkot, pagdududa sa sarili, at maraming gabing umiiyak mag-isa. Ngunit natutunan niyang bumangon. Natuto siyang piliin ang sarili. At higit sa lahat, natutunan niyang hindi kailangang manatili sa isang relasyon para lamang mapatunayan ang pagmamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay marunong ding bumitaw kapag sobra na ang sakit. Habang nakatanaw siya sa labas ng bintana, bahagya siyang napangiti. Hindi nagalit ang nararamdaman niya. Wala na ring bigat, tanging kapayapaan lamang. Samantala, si Diego naman ay nanatiling nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Mas naging tahimik siya kumpara noon. Marami siyang natutunang aral mula sa pagkakamaling minsang sumira sa buhay nila ni Joanne. Paminsan-minsan, naiisip pa rin niya ang dating asawa. Hindi dahil umaasa siyang magkakabalikan pa sila. Kung hindi dahil may mga taong kahit mawala sa buhay mo,
mananatili silang bahagi ng kung sino ka. At si Joanne ang pinakamalaking aral sa buhay niya. Natuto siyang huwag basta magpapaniwala sa sinasabi ng iba. Natuto siyang ang tiwala ay hindi basta-bastang hinihingi. Ito ay iniingatan. At natutunan niya na ang pagmamahal ay walang saysay kung hindi mo kayang ipaglaban ng taong mahal mo. Madalas rin niyang dalawin ng kanyang ina na si Carmencita. Ngunit hindi na katulad ng dati ang relasyon nila. May respeto pa rin, ngunit may distansyang nabuo. Dahil sa sakit na hindi madaling kalimutan. Si Carmencita naman ay tila mas tumanda kaagad matapos ang lahat ng nangyari. Sa bawat tahimik na araw sa bahay, unti-unti niyang nararamdaman ang consequences ng sarili niyang ginawa. Wala na ang dating ingay ng pamilya. Wala na rin ang anak na dating halos sa araw-araw ay kasama niya. At sa bawat gabing mag-isa siya, paulit-ulit pumabalik sa isipan niya ang katotohanang minsan niyang itinanggi. Na hindi si Joanne ang sumira sa pamilya nila, kung hindi siya mismo. Isang araw, hindi inaasahang muling nagkita sina Diego at Joanne sa isang cafe sa Tagaytay. Nagulat silang pareho ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang galit, wala nang sama ng loob. Ngumiti si Joanne. Kamusta ka na? Ngumiti rin si Diego kahit may bahid ng lungkot sa mga mata. Okay na rin ako. Ikaw kamusta? Masaya na. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naging masaya si Diego para kay Joanne kahit hindi na siya bahagi ng buhay nito. Dahil minsan, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagbabalikan. May mga kwentong nagtatapos sa paghilom, sa pagtanggap, at sa pinakamahalagang aral, na ang isang pusong marunong magmahal ay dapat ring marunong makinig, magtiwala, at magpahalaga bago pa mahuli ang lahat. Ang kwento ni Diego at Joanne, pati na rin ni Carmencita, ay nagpapakita na ang tiwala ang pinakamahalagang pundasyon sa isang relasyon. Kapag ito'y nasira, kahit gaano pa kalalim ang pagmamahalan, nagiging mahirap nang ibalik ang dati. Ipinapakita rin ng kwento na ang impluwensya ng pamilya, lalo na ng magulang, ay maaaring makasira ng pagsasama ng mag-asawa kapag ito ay hindi tama o labis na pakikialam. Ang pagiging mapanakit o mapanira sa kapwa, kahit pagaling sa pag-aalala, ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala. Para kay Diego, naging aral na hindi dapat magpadala sa sabi-sabi at dapat pakinggan ang parehong panig bago umusga. Ang pagmamahal ay hindi sapat kung walang paninindigan at tamang pagdedesisyon. Para kay Joanne, pinakita ng kwento ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili. May mga pagkakataon na kahit mahal mo ang isang tao, kailangan mong piliin ang sarili mong kapayapaan kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan at hindi pinaniniwalaan. Para naman kay Carmencita, malinaw na ang selos at takot na mawalan ng anak ay hindi dahilan para sirain ang buhay ng iba. Ang sobrang kontrol at pakikialam ay nagdudulot ng pagkasira ng pamilya, imbes na pagkakabuklod-buklod. Sa kabuuan, ang kwento ay nagpapaalala na ang pagmamahal ay hindi lamang damdamin. Ito ay tiwala, respeto, at tamang pagpili. At kapag ito ay nasira, may mga pagkakataong kahit gaano pa kalalim ang pagsisisi, hindi na nito kaya pang ibalik ang lahat sa dati. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay?